Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, share ko lang po sa inyo ang ang aming ginagawa. So lahat ng mga pinapaputol po natin no na mga sanga ng talong kasi nagraraton po tayo ay pinapaalis po natin mga ka-farmers. So hindi po natin hinayaan na dito lang kasi alam niyo mga ka-farmers, meron po itong mga uod yung mga talbos niya ito kasi hindi na natin ito pinapa-sprayhan dahil mag-anim na buwan. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang pag-usapan po natin sa hapong ito, meron lang nag-comment ba. So ang comment niya mga ka-farmers, kung iisipin natin, hindi naman nakakasama po sa atin. So hindi lang niya naintindihan ang request video kung paano magraton. Sabi niya mga ka-farmers sa comment niya, yung ganito daw ang edad sa talong, kinompare niya sa ibang farmers na kaya pa daw pabumahin ng marami at maganda. Yes po mga ka-farmers, magadepende po sa sitwasyon. Katulad ngayon mga ka-farmers, sobrang init na, isang buwan na din walang ulan na ambon lang. So mahirap mga ka-farmers kahit gaano kagaling. So share ko lang po sa inyo, sa amin 17 months old na talong simulang na itanim hanggang binunot na lang, malapit na mag 18 months ay hindi ko niraraton. So yun po mga ka-farmers. Tapos kung pag-usapan natin kung ilang puno lang ay nasa 24,000 pero kaya ang 10 tons isang harvest. Kasi mga ka-farmers, malapit magkalahating kilo ang isang puno. So ganyan kadami. So ang makuha nating bunga sa isang puno may tag 17, no? Pero ang iba maliliit na. Pero pag halimbawa ay medyo malaki-laki na sa tag 7, ganyan. So yun ang ating mapipita sa isang puno. So hindi mawala yung kalahating kilo. So pag halimbawa ang tanim mo ay tumatanda, papaliit ang bunga, bihira lang ang mga lalaki. So ang normal sa ganyang mga edad ng mga ka-farmers, no, lagpas isang taon, ay bihira lang kayo makakita ng 6, 7, no. Kadalasan nasa siyam 10 hanggang 12 ang isang kilo. So yun na po ang mga bunga. Pero pag halimbawa ay bagong tanim pa mga ka-farmers katulad nito, 5 piraso lang, labis ng 1 kilo. So dito mga ka-farmers, nakakuha pa man tayo dito 8 siyam dahil may problema po itong talong natin. Nung time na kita umuwi sa probinsya, isang buwan kapin wala tayo. So kulang sa tao din so nagkakataon na inaatake ng fruit borer. So sinolusyonan lang natin sa ganito para tuluyan natin mga ka-farmers ma-minimize. Tapos magpapa-spray. Tanggalin ko pa to ang mulching mga ka-farmers, no? Tatanggalin ko pa to ng mulching. So yun po mga ka-farmers. Kasi alam ko naman po na sa loob lang ng 27 days ay pwede ko naman po siya ma-harvestan uli. Tapos ang talong natin mga ka-farmers, no? Yung poste natin. Ang taas na to mga ka-farmers, hindi na ito bababa sa 6 feet pero nilagpasan pa mga isang dampal kasi 7 feet to 8 feet ganyan nakataas. Tapos ang ating rotoro simula sa isang linya papunta dyan, malapit mag 2.5 pero hirap ka pa rin makadaan dahil sobrang taas po ng ating talong. Okay. So ngayon mga ka-farmers, balik po tayo. So ganito ang aming ginagawa pag halimbawa ay magraton, hindi namin hinayaan lahat ng mga red chick, mga bungang may tama, alisin namin dito mga ka-farmers. Kasi mag-cause po siya ng ethylene. Ibig sabihin dyan mga ka-farmers, madali lang pong mamatay, no, ang talong pag halimbawa ay hinayaan lang natin ang mga nabubulok nilang mga dahon, mga bunga at saka sanga. So para hindi kumalat ang punggos kung magkakapunggos man at saka mapigilan ang pagkalat nila. So ganito na lang mga ka-farmers. Lahat ng mga sanga alisin natin, mga bunga, lahat mga ka-farmers linisin natin at walang itira. Kasi sinabi ko na magka-cause din ng ethylene. So ibig sabihin madali lang pong mamatay ang mga talong natin pag ganyan. Okay. So yun lang po siguro, no. Kasi pinaka-importante ito mga ka-farmers na alam natin na ang lahat pala din ng bunga, mga dahon o sanga na ating tinatanggal, huwag nating hayaan na iwan lang sa gitna. Mas maganda na itapon natin sa dulo para pag halimbawa ay aabot ng mga 2 linggo pwede na naman natin susunugin. So yun lang siguro mga ka-farmers ang may share ko sa inyo patungkol dyan. So ang gagawin natin din mga ka-farmers, mamayang hapon magpapa-spray po tayo ng
Bayo Agronica Plus kasi natapos na po silang nagraton din para yung mga sugat niya mga ka-farmers ay hindi po magkakapunggos. Kasi alam natin na mahirap pag makakapunggos ang mga bagong sibol. Magka-lip spot, magka-lip blight. So meron pang marami mga ka-farmers na sakit, no? So parang maiwasan ang mabilis ang pag mga ka-farmers kalat ng mga punggos. So yung mga dahon ng mga talong natin nadala sa pagtanggal ng sanga, alisin na lang. Parang hindi lumala sa area natin. So yan lang po siguro ang may share ko sa inyo, no, sa hapong ito. Sana po may natutunan po kayo sa ating ginagawang video na mas maganda pala na alisin natin yung mga pinutol nating mga sanga at hindi natin hayaan. So hanggang tuhod lang ang pagraton mga ka-farmer. Kung tingnan natin sobrang kapal, sanga lang, so ganyan nakakapal tingnan dahil po ito mga ka-farmers ay hindi po tayo nagpro-pruning. So yan, masanga po. Okay, so mega love shout out po, no, sa lahat nating mga new subscriber, mga OFW na subscriber, sharer at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta, maraming salamat po. Okay, mega love shout out po, no, sa lahat ng mga farmer association, no, ng Bicol, Leyte at saka ng Nueva Vizcaya, Pangasinan. Okay, sa Bohol. Okay, kay Elias ng Santa Cruz, Zambales, mega love shout out po sa inyo ka-farmers. Defeat farmers po siya. Okay, sa Bitag, no, sa Luwag, Ilocos, Norte. So sa inyong lahat, mega love shout out po, no, sa mga subscriber natin dyan sa Iloilo, no, Negros, Dumaguete, sa Cebu, saka sa amin sa Mindanao, sa Zamboanga, sa Davao, sa Jinsan, sa Cagayan, sa Butuan, sa Bukidnon, sa Cotabato, o ano pang mga probinsyang hindi ko nababanggit. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta, maraming salamat po. Mega love shout out po. Okay, so hanggang dito na lang siguro mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Thank you po.